Posible raw maging malakas na bagyo ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Yolanda sa darating na Huwebes at magla-landfall sa Eastern Visayas sa Biyernes. Pero bago pa man manalasa ang bagyong Yolanda, nagdulot na ng kabi-kabilang pinsala sa Visayas ang masungit ng lagay ng panahon. May report si Steve Dailisan. Nilindol na nga, binaha pa. Yan ang dobleng kalbaryo ng mga Boholanong bumabangon pa lang sa pinsala ng nagdaang pagyanig. Sa bayan ng Cortez, umabot ang baha sa 11 talampakan. Yung tubig, lagpas pa sa tarpaulin na yan. Sa Katigbian naman, nasira ng baha ang isang tulay. Kaya mga residenteng lilikasan na halos 2 oras ding hindi nakatawid sa kabilang barangay. May mga bahay ding tinangay ng flash flood sa Tubigon. Matindi rin ang epekto ng masungit na panahon sa Mandaue City. Inakala ng mga Cebuano na nakaalpas na sila sa masamang panahon nang ianunsyo ng Pag-asa na low pressure area na lang ang bagyo. Pero matapos lang ng ilang oras, nagsimulang humampas ang malakas na hangin. Natangay ang bubong ng ilang bahay at bakod ng parke. Meron pang mga nasugatan. Puso kayo, buyong aso ba? Aso. Na, hangin na dito. Pareho ang naranasan sa bayan ng Compostela at sa Lapu-Lapu City kung saan 4 ang nasugatan. Ayon sa Pag-asa Visayas, nagkaroon ng thunderstorm sa Cebu kahapon dahil dito nabuo sa dagat ang isang waterspout o ipo-ipo na umabot sa lupa. Buhawi naman ang nagpatumba sa maraming bahay sa Iloilo, unang tinamaan ng bayan ng Oton. 39 na bahay ang nasira ng buhawi, 18 dito wasak. Hindi rin umobra sa lakas ng hangin ng mga pump boat, tulay at seawall sa Barotac Nuevo. Walang ganitong kalaking pinsala sa Cagayan de Oro City pero natakot ang mga residente kaya lumikas ang ilan sa kanila sa isang covered court. At kahit wala na ang bagyong Wilma, minabuti na nilang magpalipas ng gabi sa evacuation center. Sa una mo sindong, mura na kong nakubiyay bitaw. Basta na na tubig, madlok na gid mo gawas na mi kay ug mo lawom naman gud maglisod na mi. Sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, daan-daang pasahero ang stranded sa mga pantalan. Hindi kasi makabiyahe ang mga sasakyang pandagat dahil hanggang ngayon, patuloy na hinahagupit ng malakas na hangin at ulan ng ilang probinsya. Posibleng mas malakas daw sa bagyong Wilma ang panibagong bagyong binabantayan ng Pag-asa. Tatawagin itong bagyong Yolanda pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Isa na ngang typhoon itong si Haiyan, yan yung international name niya, at inaasahan natin na ito ay patuloy pang lalakas bago pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Mayroon pang pagkakataon na lalo pa itong lumakas at posibleng maging isang super typhoon. Kaya kahit malayo pa sa teritoryo ng Pilipinas ang bagyo, pinaghahandaan na ito ng NDRRMC. Inalerto na rin nila mga lugar na pwedeng maapektuhan. Pinayuhan na rin ang mga LGU na magsagawa ng preemptive evacuation, lalo na sa mga pwedeng tamaan ng landslide. Steve Dailisan, GMA News.